Ay masipag, magandang araw po sa ating lahat. So sabihin nyo na masipag, isi-share ko sa inyo dito yung isang content creator po masipag, siya po ay halos na demonetize ang kanyang Facebook account o na-ban po masipag, dahil ito po ay restricted dahil sa kanyang ginagawa dito sa kanyang Facebook, kanyang mga activities po masipag, So maging aware po kayo sa ganitong gawain po masipag, karamihan pa naman natin ay ginagawa ito po masipag. Kaya maging aware po kayo na iwasan po natin yung mga ganitong gawain, baka sakaling tayo na po ang sunod dyan kasi napakahigpit na po ni Facebook po ngayon po mga sipag, So siya po si Art Carpio, isang content creator mga sipag, siya po yung nanawagan. Ayun nga, hello guys to all my followers, anong gagawin ko nito pag check ko sa naman your alerts, wala namang violation. Pero ayan mga sipag, bakit naging restricted ang kanyang account? Yan you can use or manage ad accounts. Yan po mga sipag, na mula can't create or run ads. Yung mga sipag, ibig sabihin ang kanyang account po mga kasipag, halos demonetize. Hindi po siya pagkakitaan about sa ads po mga kasipag, hindi po talaga. Kasi can manage advertising assets or people for business. Ayan mga kasipag, so halos hindi po tayo makapag-partner dito kay Facebook. Yan, you're currently restricted from using Meta products to advertise because you did not comply with our advertising policy affecting business assets po mga kasipag, So dahil dito po siya nasunod sa policy ni Facebook dito sa kanyang mga pinagagawa. Yan mga kasipag, alamin natin. Ito yung personal account. Yan, disable assets po mga kasipag, Ayan, so support message, ito po yung ginagawa para po makapag-dahilan tayo. Ayan, kinakailangan mag-reply daw. So magdahilan, gagawin dito, kinakailangan mag-response o mag-email tayo or mag-provide sa inyo ng mga details na possible na ito yung mga dahilan na ibalik po o talaga mga tuwiran tayo bakit nagkaganito. Ano ba yung pinagagawa natin? Bakit tayo halos ma-disable yung account natin? Ano ba yung ginawa ni Sir Art Carpio? So yung mga sipag, para ma-resolve siya, so screenshot yung mga bagay-bagay na dahilan na nagkaroon siya ng restriction. So ganito mga kasipag, check nyo po yung ating account niya. Ano ba yung pinagagawa niya sa kanyang account? Ano ba yung pinagpo-post niya? Ano ba yung pinag-upload niya? So kasi nga nagulat siya dito mga kasipag, kasi nga wala naman daw notif o doon sa your alerts yung violation na yun. Kusa na lang po itong nagkaroon ng restriction, halos disable account. So paliwanag ko lang sa inyo mga kasipag, hindi lahat po ng bagay sa ating pinagagawa sa ating nailabag ng mga policy ni Facebook, ay magno-notify po si Facebook dyan sa your alerts. Hindi po lahat po mga sipag. Automatic, pag once na ito po na-detect na po ni Facebook, automatic nire-restrict na po niya ang ating account. Halos dinedisable pa po niya ito mga sipag. Kasi nung una hindi po niya ito na-detect. Nung nag-review na, ayan na, nakitaan na, so hindi na nag-notif po mga kasipag. Karamihan sa pag-notif kasi po mga sipag, ay doon pa lang sa una sa pag-upload mo, ay meron na ito agad-agad na na-detect na violation. So may mga bagay po na hindi po agad-agad nag-action si Facebook dyan. Kaya hindi nagno-notif agad. Pero nung nag-review na po mga sipag, ganito na palang gawain natin. Doon na po siya magbibigay ng action. Ayan, restricted agad. Nagulat siya, wala daw notification. So yan mga sipag, check natin yung pinagagawa niya dito sa kanyang Facebook account. At ang nakita ko dito sa kanyang Facebook account mga sipag, ayan po, siya po ay halos nagpo-promote ng mga produkto na ibang mga platform o company po mga kasipag, tingnan nyo po, live goods yan, para siyang yung mga about sa mga barley, yung mga gano'n na MLM industry, parang gano'n, multi-level marketing yan po mga kasipag, yan. So tingnan natin, check natin, ayan po, nag-aano siya ng promote ng mga mga kasipag, yan, nagpo-promote siya ng mga ibang company po mga kasipag. Isa yan sa bawal po ni Facebook. Ayan po lagi yung sinasabi sa inyo. Hindi po natin pwedeng ipopromote yung mga company na iyan kasi gusto ni Facebook na yung mga company na iyan ay doon po lalapit kay Facebook kasi platform niya po ito at doon sila magbabayad kay Facebook. Yun na nga yung mga ads Yun na yung mga ads na ilalabas. And then tayo naman na sumali doon sa MLM industry or anumang yan, so binary o anong klaseng kitaan yan, opportunity, ay tayo naman ay nagpo-promote dito mga kasipag, na-detect po yan ni Facebook yung pinagagawaan natin, Hindi man ngayon, pag nag-review yan, automatic. Ayan po mga kasipag. Okay lang kung about mo sa skills mo, sa talent, pagiging professional mo, okay lang yan na pinag-share yan about sa bahay kung ikaw ay engineer. Pero yung about sa company na ng mga malalaking company, doon ka po madedetect, madadali yan.
lalo na po yung about sa mga binary na kitaan, no? Yan, kung ikaw po ay sa MLM industry. Di ko alam kung same ba ito yung inano ni sir. Ayan, tingnan nyo po mga kasipag, ano, life good. So, di ko alam kung ano yung mga kitaan dyan na products na halos same po dito sa mga MLM industry, sa mga networking, no? Bawal po kasi talaga iyan yung mga products na iyan, yung mga drugs, yan mga kasipag, no? Bawal po yan i-promote, lalo pa po pag ang company ay kilala. Bawal nga yung mga brand eh. Mga kasipag, papaliwanag ko sa inyo, sa mga content video natin ay meron pong content policy po si Facebook. Yung mga brand na kilala, bawal po yan, baka ma-detect po yan po mga kasipag. Isa yan sa dahilan magkaroon tayo ng violation, ma-restrict o ma-disable tayo, gaya ng Nike, gaya po ng mga kilala, Under Armour o Adidas o ano pa man mga kasipag, ano. Kasi nga po, yung mga company na yan, kilala na yan, at ang gusto ni Facebook, pag once na na-promote ang kanilang logo o alang company po mga kasipag, ano, ay sa pamamagitan ni Facebook sa advertise na mag-sponsor sila, magbabayad. So hindi po basta-basta tayo dito. Pag once na ang ginamit natin, halos ang dami pa, iniidulo pa tayo, tas yung ginamit natin Under Armour or ano, ang daming views dahil kilala ito mga kasipag, pag once na detect po yan ni Facebook, possible mga kasipag, ano, restrict agad, violation, no. Ayan mga kasipag, iwasan po natin yon. Nakitaan, isa sa nakitaan ko po mga kasipag, bakit ito na-restrict ang kanyang account? Ayan nga po mga kasipag, you know, dahil po ito sa mga para siyang ano, MLM industry yan, bawal kasi talaga, no, lalo ba Netflix, so yan, nag-ano pa siya ng Netflix din, isa din po yan na company, na platform na malaki din at kilala, at parang binary itong kanyang inano, life good na mga products ata to, yun, o company. Kung real estate po mga kasipag, you know, meron din po doon na mga ano din na may violation din po nangyayari sa mga company na mga lalaki. Kasi nga, mga kasipag, pag once na mga kilalang company or mga binary, bawal po yung dito kay Facebook, no? Kasi nga, yung mga multi-level marketing po, ang dami pong nagkaroon, no, ng violation na account dahil po sa pinopromote nilang produkto. Hindi na po kayo halos makakita nga dito kay Facebook ng mga products na pampaganda eh. Gaya dati, no? Dati, ang daming nagpo-promote sa Facebook, ang daming nagpapakita, ganito, before dati, yung mga drugs nila na glutathione, mga ganitong glota. Ngayon po kay Facebook, mga kasipag, yan po ay bawal na, no? Maliban na lang kung meron ka na dyang business po at nagpaano ka dito kay Facebook, no? Nagpa-sponsor, yun na po pwede. Pero kung ikaw mismo, hindi po pwede yun po mga kasipag. Kasi gusto ni Facebook dito sa aking platform, para bang mag-rent po mga kasipag, mag-sponsor at ipopromote ko yan. So yan sa dahilan, no? Kaya siya natanggalan or talagang halos na disable. Yan na po ang nakitaan ko talaga. Yan po yung masishare ko sa inyo dito. Kaya iwasan nyo po mga kasipag, kung sakali po na kayo ay talagang meron kayo sinasalihan ng mga ano dyan na mga produkto, yan about sa mga multi-level marketing, sa networking, sa mga kitaan sa binary, bawal na po yan po mga kasipag. Yung mga healthy, mga food supplement, ha? Kasi may sariling company yan. Ang gusto ni Facebook ay mag-sponsor na lang sa kanila. So yan na po masishare ko sa inyo mga kasipag, na maging aware po tayo talaga mga kasipag. Alamin po natin yung content monetization policy po ni Facebook, lalo po sa mga brand na yan, sa logo. Ayan mga kasipag, iwasan nyo po yung mga kilalang brand na yan. So ayun na po share ko sa inyo mga kasipag, sana po nakatulong itong video na to at sana po may nakaintindihan. At kung nagustuhan itong video mga kasipag, pasupport naman po sa ating YouTube channel ng Kags TV po mga kasipag. Kung hindi pa po ikaw nakasubscribe, pasubscribe naman po kasipag, at pindutin na rin po ang notification button para masidid sa mga bagong news upload. At kung meron ka sa channel tayo ng mga kasipag, mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko yun, sasagutin ko yun. At magagawan po natin ang content video yan hanggang sa timakay, at huwag rin po kalimutan mag-like and share mga kasipag. Maraming salamat sa panood. Have a nice day and God bless all.